Para sa mga Year of the Horse, ito na po ang inyong reading. Andito tayo, isi-celebrate natin ang inyong taon. Year of the Fire Horse tayo, guys. Happy Lunar New Year 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Simulan na po natin. Energy check tayo. Gamitan natin ng tarot, kulang po tayo ng ilang gabay. Energy check para sa mga taong ito na maaaring makapakinig. Ngayon, Year of the Horse. Silipin natin kung anong aasahan nyo parating sa inyo ngayong nandito tayo sa inyong pinaka-taon talaga. Year of the Fire Horse. Guidance para sa mga taong ito. Message. 2026, ano nga asahan ng mga Year of the Horse sa kanilang buhay? Pag-uusapan po natin ang sektor ng trabaho, kalusugan at relasyon. Ano nga asahan ng mga Year of the Horse 2026? Mensaheng gabay lamang po. Meron lang. Okay. Gusto pang mag-add. Guidance advice para sa mga Year of the Horse. Message po. Ano nga asahan nila ngayong New Year? Okay. Isa-isahin po natin. Napakasipag ni The Tower. So, expect the unexpected. Ito yung mga sitwasyon, pagkakataon sa buhay natin. The Death card, di kailangan katakutan o laliman. Sinashuffle natin to before and after. Yung iba, parang sadyang kailangan umangat. Meron lang itong kalakip na mensahe, ha? Isang indikasyon niya na yes, maraming mga pwede pang bagong simula. New Year, new beginnings. Sandali. Lagay muna natin. The World. Year of the Horse. Apakaganda naman. Merong 8 and 8. Kuha pa tayo. Ace of Cups. The Devil. This one is in reverse. Di kailangan katakutan or ano pa man. Kung kayo lang po ay bago kay Moonchild, urong ko lang. Ayan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Pag-usapan na natin agad-agad. Unang sektor, buhay, karera, trabaho, Year of the Horse. The World, the Two of Wands. This is for some of you, ha? Tayo po ay general reading. Meron bang pag-travel? Or meron talagang aangat na travel opportunity ng kusa? Ito ay para sa ilan, baka inaasikaso na rin naman. Kahit sa pag-aayos ng ilang documents, travel documents, visa, passport. Claim ba natin that this is something may pag-success? You can travel the world or you will travel the world this new year. Kahit sa simpleng pakiramdam, tayo po ay general messages para sa ilan na, of course, kahit pare-pareho kayo ng animal zodiac, magkakaiba po ang bawat isa. Pero kung panghinaan ng kalooban, nasa iyo ang alas talaga ngayong taon. Maging ready and steady ka lang sa mga nakikita mong ikaw, na-vision mong ikaw. Hold your vision. Kung ano yung siyaset mo or bubuuin mo ngayon pa lang na pundasyon. Sandali, na-overwhelm si Moonchild. Napakaganda nung nakikita ko. Alam ko, walang tamis to, guys. Unang-una na, maaaring may ilang proposals, business proposals, or offers pagdating sa trabaho or konektado sa ibang bansa, anything related abroad, international, pang-worldwide, the world, or the universe rather. Ayan. Whippy words back na naman tayo. Pero, ang ganda. Paniwalaan nyo lang. If ever, andito pa lang kayo sa punto na nagpaplano, nag-iisip, it could connected to sa, kumbaga, work nga work-wise. Maaring ito yung isang opportunity na I feel hindi lang kayo nagtatrabaho, pero mag-enjoy din kayo. Yes po. Andito yung satisfaction, fulfillment, or if ever ito yung something na nilulook forward nyo talaga this New Year, claim natin ha. Nakangiti lang si Moonchild ngayon po ay mapapaangat, mangyayari, mapangahawakan. Kung, of course, guys, reminder muna tayo, Year of the Horse tayo, guys. Na kung ano man yung umangat po na guidance advice, maaaring ito lamang po yung kondisyon sa situation nyo na pwedeng kinakaharap na ngayon pa lang or kakaharapin sa mga susunod na yugto ngayong taon.
Pero yung resulta, yung outcome na ating nakikita sa barahan nyo na posible yan. Pero syempre pa, at the end of the day guys, everything's still up to you. Wala po sa mga baraha yung pinaka outcome, okay? You have to do your part. Hindi ito yung pagkakataon para manatili kayo sa inyong mga comfort zone. Year of the Horse, sabay kayo sa agos ng buhay, diretso lang, tingin lang sa nakikita nyong ikaw. 6 months, a year from now, tuloy dun. Okay? May mga changes. I see progress. May mga pag-andar. Yes, tuloy kayo doon. Kahit na minsan, parang ang hirap maka-adapt. Especially, may mga bago kasi. Pagbabago. Sa una. Mahirap naman talagang maging komportable sa una. Pero, along the way, or eventually, kapag ito'y napanghawakan nyo na, ayan, makakasanayan nyo rin yan. Stay adaptable lamang po. Flexible sa mga pwede pang ihain sa inyo ng universe or ng inyong mga boss ngayong taon. Ano mang, ito na tayo. Walang perfect. Pwede nyo pagdaanan, maaaring may ilang delays, pagka-traffic, pag-traffic, oo. Makakaramdam tayo ng pagka-traffic, may pagkainip, may ilang glitch. Hindi magiging madali. Wala namang overnight success. Hindi tayo pare-pareho nung opportunity sa true lang. Kahit pare-pareho kayo ng sign. Magkakaiba ang bawat isa. Pero kung pagkakatiwalaan mo, step by step, yung pwede mo pang pagdaanan, yes, for some of you, may ilang pwedeng kaharapin na challenges na very normal, ups and downs, highs and lows. Sabi ko nga, eyes on the prize. Focus kayo sa mga gusto nyong ma-reach. Yan naman minsan subukin din ng inyong mga patience. Oo. At this is something, papunta kayo dun. Hindi mababaliwala yung pagsisikap nyo. Apo, mapupuna, makikita na sa inyo ang alas. This is a great sign na meron pong success. Umiikot ang buhay, the world, pero naka-upright sa atin, meron kayong something makakomplete. Yes, something will end of a project, ba ito, for new beginnings, may mga bago. May mga pagbabago, sabay kayo dito. Para po ito sa pwede nyong higit na ikalago. Negosyo man yan or pagdating sa saan man kayo kumikita po. Okay? Yung hardships, yung challenges, hindi na mawawala. Pero ngayong taon, pinapaalalahanan kayo ng baraha na it could be a stepping stone po. Yung mga struggle na yan, gamitin nyo yan para higit kayong manlaban. Kasi maaring yan po unti-unti, nag-step up, nag-level up kayo patungo sa success. Yes, guys. Ano mang pwede nyo kaharapin, ups and downs, highs and lows, may solusyon, may resolution. Malalagpasan nyo, mapangahawakan nyo po. Stay optimistic kasi for some of you, ito tayo, 8 and 8. Yung pag-overthink. 8 of swords naka-reverse. Isang indikasyon, isang paalala na huwag kang magpapatalo. Sa ilang drama naman, meron akong nakikita dito, okay, magpa-apekto. It's okay na mag-pause. Okay, it's okay na minsan talikuran yung isang sitwasyon na hindi kagaanan para sa inyo. Hindi kayo komportable. Parang ang hirap i-handle. Pero if ever ito ay something, syempre naman, trabaho or kailangan talagang harapin obligasyon sa trabaho. Hindi sa tatakbuhan nyo yung problema if ever may tension. Pero kung kailangan nyo munang magpahinga, as a horse, napapagod yan. Okay? Hinga-hinga, inom muna kayo. Tubig inom muna, wag masyadong magpadala. Dito kasi si the devil Hindi kailangan katakutan po. Maaring ito ay ilang tao, ilang ganap sa trabaho na parang ang hirap pang hawakan. Walang perfect. The devil card is the sign of Capricorn regardless sa sign na name-mention ko. Capricorn is in the 10th house of work. Meron lang akong pagkakulang na parang ang hirap i-balance ng situation. Maaring mag-juggling kayo. Hindi yun alam kung anong unahin. Kung ano ipa-priority sa dami ng pwedeng offers, why not? Or applications, syempre mabigat yun. Diba? Pero take it easy. Kasi baka ito yung something nagiging unhealthy.
na napapabayaan nyo na yung inyong mga mental health, if ever. Mamaya pag-uusapan natin yan tungkol sa kalusugan. Pero for now, when it comes to work, laban lang. Pero hindi nyo kailangan dalhin all at once lahat. Take some rest, okay? Again, ngayon pa lang, lalo pa kung alam nyo sa mga sarili nyo na nagpo-push kayo, nalalaban kayo, meron kayong nilook forward, or itong company nyo, babalikan kayo yung trabaho, especially kung konektado po yan sa ibang bansa. Or meron kayong ilang kliyente na nilook forward sa ibang bansa para ganyan sa inyo. May maganda po akong nakikitang posibilidad sa part na yan. May ilang opportunities na pwedeng ihain. Yes, mga changes, pero sasabayan, stay flexible po. Sabay lang. When it comes to relationship, partnership, pasok na natin, usaping pag-ibig. Dalawa, medyo nanimbang ako dito ha. Unahin natin, the world. For some na dito ngayon pa lang, year of the horse tayo na nasa LDR, long distance relationship. Baka magkita na kayo or mag-travel. May travel. Andito yung commitment, guys. Satisfaction, fulfillment, sapat, may saya, may mga bago. Ito na. Maaaring kakaharap na kayo sa bagong mundo. Ready ba kayo doon? Be ready. Deserve nyo yung happiness na ito, guys. For some of you, ito medyo naninimbang ako kasi para sa ilan, marahil, tayo po ay general reading, Year of the Horse ngayong taon na meron mang nagtapos or ito'y pwedeng nagtapos na. I see reconnection, reconciliation, maaaring magbalik ito. Kahit sa simpleng pakiramdam, kahit over the net since nag-highlight po, maaaring merong pag-uusap, hi and hello, kamustahan. Ayan, especially kung wala kayong closure, or hindi naging maganda yung pagtatapos nyo. Okay, for married couples, especially kung meron na kayong mga anak. Oo, or merong, I see new beginnings guys parang renewal, or merong rebirth. Hindi po isang medical advisor, sige, papasok na natin, usaping kalusugan, maaring meron ng baby blessing akong nakikita. Ready ba kayo doon? Ito yung kusa ha. Tayo po yung live na live. Ito yung mga questions na hindi ko ina-accommodate. Talaga pregnancy questions. Pero kapag meron tayong nakikita, kusa po itong umangat sa inyong barahan. Meron akong ganong possibility. Year of the Horse 2026 na parating sa inyo. Kung hindi to mismo sa inyo, reversal tayo. Pwede po itong mag-connect sa ilang taong malapit sa iyong puso. The Six of Cups. Family, relatives, friendship, pasok na natin. Diyan po yun. Okay, na pwedeng mag-iwan ng kasiyahan ng higit sa inyong tahanan. Yes po. Okay. Ang dami kong gustong iwan sa relasyon. The Devil card is here. Para sa ilan, wala namang, sabi ko nga, perfecto. May ilang pressure ako nakikita. Kulang, sobra. Dalawa lang naman yan. Financially, emotionally, physically, yung affection, or kahit sa simpleng oras, maaaring ang ilan ay nakukulangan sa enerhiya, parang hindi na sapat. Sabi ko nga, una pa lang may pagkasapat. Minsan, kailangan nyo lang marahil maging present, be content kung ano yung ngayon. Wala namang, syempre kinukulang tayo, lalo na sa reality ng buhay. Pero compromise, married, ayan, kung mga pamilya na kayo, connect, communicate, pag-usapan nyo yung ilang pressures na ito sa buhay na hindi madali. Pagtulungan. This is something ma-work out together. I-work out nyo ito together. Okay? Kasi may ilang unhealthy po akong approach na nakikita. Na very normal sa anumang relasyon. Tama. Oo. Bakit manina, inaano kayo na napasok ko na yun? For some, financially, may ilang unexpected din akong nakikita. Bills, payments, well, ito, life in general ha. Single, in a relationship, kung hindi ko na-mention kanina, baka may ilang unexpected na ganap. Yes, maganda ang takbo ng career. Siyempre, papasok na dyan yung magandang flow ng sweldo, ng income. Try to save up, okay?
try to set a budget. Magplano para sigurado kasi ito yung mga wala tayong control eh. Yung mga unexpected bayarin or kailangan tugunan, harapin, especially kung kayo yung mga breadwinners or providers. Wala naman tayong control sa kung anumang gastusin. Pero maganda na, iba na yung handa. Para mas mapaangat mo yung satisfaction and contentment na kailangan mo at ng ilang tao sa inyong paligid. Okay. But I see blessings, guys. Blessings. Yes, for some, maaaring nakakaranas ng endings. Endings for a new beginnings. Ganyan ang buhay. Meron mang mawawala sa isang sitwasyon, posisyon, relasyon. May mga bagong simulain. Merong renewal, reconnection, reconciliation. This is something maayos. Okay, may pag-aayos. Okay. Single in a relationship, maaaring may ilang reunions or talagang may connection from the past. May something from the past na umaangat dito na pwedeng bumalik, magbalik. Hindi kailangan exes agad, ex-lover, could be ex-friendship, or merong mga ganapan na magbabalik tanaw kayo ng kusa sa nakalipas. Oo, marang balik tanaw ang energy dito. Nagre-reminisce or magre-reminisce kayo ng higit. Pahahalagahan nyo. Sabi ko nga, I feel kasi dalawa nga to eh. Nagiging futuristic kayo, very futuristic. Yung energy, may pressure, gusto nyo andoon na agad, may pagkainip for some of you. Pero take it easy. Marahil kayo umangat ito yung ilang ganapan, kung sino kayo, kung ano kayo, nung nagsisimula, kung ano kayo growing up. Ayan, maybe isang paalala no, na i-remind nyo yung sarili nyo kung ano na yung mga nakaya nyo, kung ano yung mga natapos nyo na, nagawa nyo na, nalagpasan nyo na. I-remind nyo yun. Recognize nyo rin, i-appreciate nyo rin. Ay, teka, yes, malayo pa, pero malayo ka na rin. Okay, when it comes to health, na-mention ka na, hindi isang medical advisor si Moonchild, may ilang unhealthy imbalances. Ayan, sobrang makaka-relate si Moonchild dyan. Hindi tayo perfect. Ang hirap i-balance ng mga situation. Pero as much as possible, listen to your body, guys, ha? Kasi baka, ito lang to, halimbawa, sa sobrang busy, may pagka-busy and productive ang taong ito, 2026 year of the horse po tayo. Baka kinukulang na kayo sa tulog or nasasobrahan kayo sa ganitong parte. So, as much as possible, as much as you can, follow nyo yung mga, alam yung makatutulong or makapag-aambag para mas maging healthy. Okay? Or mas higit kayong maging balance sa mga situation. Iwas kayo sa ilang, ayan, sobra. Ang lahat ng sobra ay hindi na rin magiging maganda. Pero I feel dito, no? Sabi ko nga mapangahawakan nyo naman eh. Kaya nyo to. Take care of yourself. As much as possible, dito stay active. Yes, stay active kasi nga minsan nag-overthink ang ilan at baka ma-stock up sa situation na yun. So, ayaw natin yun. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Year of the Horse 2026.